Kung naranasan mo na ang isa sa 7 ganitong uri ng panaginip, maaaring pinili ka ng Diyos. May mga pagkakataon sa buhay na dama mo sa kaibuturan na hindi karaniwan ang iyong kwento na may mas dakilang nangyayari na lampas sa nakikita mo. Para kang natutulog gaya ng iba, pero sa katahimikan ng gabi, may banal na kumikilos sa loob mo. May panaginip ka, hindi iyong basta nawawala pagmulat mo, kundi yung nananatili. Nag-iiwan ito ng marka. Paulit-ulit itong bumabalik sa isip mo ng mga araw, linggo o maging taon. Nagtatanong ka, panaginip lang ba iyon? O may mas malalim ba itong ibig sabihin? Sinusubukan ba akong kausapin ng Diyos? Kung naranasan mong magising at mas totoo pa ang pakiramdam ng panaginip kaysa sa araw na dumating, hindi ka nag-iisa. Maaring nasa gitna ka ng isang banal na mensahe. Sandaling direkta kang kinakausap ng Diyos sa puso mo sa paraang hindi lubos na nauunawaan ng isip mo. Mula pa noon, ginamit na ng Diyos ang mga panaginip para abutin ang kanyang mga tao. Hindi lang ito sa Biblia noon, nangyayari pa rin ito ngayon at maaaring nangyayari ito sa iyo. Sa Biblia, makikita natin ang maraming halimbawa kung paano pumipili ang Diyos ng karaniwang tao sa pamamagitan ng pambihirang panaginip. Isipin mo si Jose sa Lumang Tipan at ang isa pang Jose sa Bagong Tipan. Si Daniel sa Babylonia o si Pablo sa daan patungong Damasco. Hindi siya laging naghihintay ng sermon o propeta. Minsan, hinihintay niya ang katahimikan, hinihintay niya ang pagtulog, at doon siya nagsasalita. Ang totoo, kapag inilalagay ng Diyos ang kanyang kamay sa buhay mo, ipapakita niya ang mga bagay na maaaring hindi maintindihan ng iba. Sa una, baka hindi mo rin ito maintindihan, pero sa kaibuturan ng iyong espiritu, nakikilala mo ang kanyang tinig, nararamdaman mo ang tawag, alam mong may panawagan. Kung nagkaroon ka ng mga panaginip na matindi, kakaiba, puno ng simbolo o paulit-ulit, malaki ang posibilidad na sinusubukan kang abutin ng Diyos sa personal at makapangyarihang paraan. Hindi ito pamahiin, ito'y katotohanan, ito'y nakabatay sa kasulatan. Oo, nagsasalita pa rin ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Hindi lahat ng panaginip ay basta-basta. Ang ilan ay banal, ang ilan ay kumpirmasyon, ang ilan ay gabay para ilayo ka sa karamihan at ilapit ka sa tunay mong layunin. Kaya ngayon, nais kong talakayin sa iyo ang 7 natatanging uri ng panaginip. Mga panaginip na makikita sa Biblia, mga panaginip na may dalang kahulugan, mga panaginip na maaaring palatandaan na ikaw ay itinangi ng Diyos. At kung isa man dito ay kapareho ng naranasan mo, huwag mo itong ipagsawalang bahala. Huwag mo itong ituring na karaniwang alaala sa gabi. Maaaring ito na ang iyong sandali, ang sandaling maunawaan mong pinili ka ng Diyos para sa higit sa inaakala mo. Kung totoo ito, ang mensaheng ito ay hindi para sa kung sino man lang, para ito sa iyo. Magsimula tayo sa una. Mga panaginip kung saan umaakyat o tumataas ka. Mga senyales ito ng espiritual na pag-angat. May napakahalagang kahulugan ang mga panaginip kung saan nakikita mong umaakyat ka, umakyat sa hagdanan, umaakyat sa bundok, o pumapaitaas sa hagdang patungo sa langit. Hindi basta-basta imahinasyon ang mga larawang ito sa panaginip mo. Sa Biblia, ang pag-akyat, hagdan, bundok o pag-angat ay madalas sumasagisag ng espiritual na tagumpay, banal na tungkulin o malapit na pagharap sa presensya ng Diyos. Alalahanin ang kwento ni Jacob sa Henesis 28. Si Jacob ay mag-isa, nakahiga sa isang lugar na walang laman at bato lang ang unan. Nakadulog siya at sa katahimikan, nakakita siya ng pangitain, isang hagdan mula lupa hanggang langit. May mga anghel na umaakyat at bumababa at sa tuktok naroon ang Panginoon mismo. Sa panaginip na yon, naranasan ni Jacob ang isa sa pinakamakapangyarihang pagharap sa buhay niya. Hindi lang hagdan ang ipinakita ng Diyos, inihayag niya ang isang banal na plano.
Nakita ni Jacob na bukas ang langit sa itaas niya. Mensahe iyon mula sa Diyos, ikaw ay pinili. Isipin mo ito, kapag nanaginip ka ng pag-akyat, madalas nangangahulugan ito ng paglago, hindi pisikal, kundi mas malalim. Senyalis ito na tinatawag ka ng Diyos pataas, palabas sa kinalalagyan mo. Maaring ito ay patungo sa bagong antas ng layunin o tungkulin, hindi lang isang trabaho o promosyon, kundi mas malaki, mas malawak na impluensya, espiritual na autoridad, o mas malalim na koneksyon sa kanyang mga plano. Pero ang pag-akyat ay hindi madali. Nangangailangan ito ng lakas, nangangailangan ito ng tibay. Kung napanaginipan mong umaakyat ka, maaaring inihahanda ka ng Diyos para sa susunod na kabanata. Ipinapakita niya sa iyo na maaaring hamunin ka ng paglalakbay, pero nangako siyang sasamahan ka sa bawat hakbang nito. Ang pag-angat ay nangangahulugan ding may mga bagay na kailangang iwanan. Maaring mapansin mong may mga taong unti-unting lumalayo o may mga kaginhawaang nawawala. Hindi iyon parusa, iyon ay paghahanda. Hinuhubog ka ng Diyos, nililinis, inihahanda para sa mas dakila. At tandaan mo ito, walang umaakyat kung walang mahalaga sa tuktok. Hindi nasasayang ng kaaway ang oras sa mga taong hindi patutungo kahit saan. Pero kung paulit-ulit mong napapanaginipan ang pag-akyat, isipin mo itong mensahe, nakikita ka ng Diyos. Itinataas ka niya, papalapit na ang langit. Pinipili ka niya para sa mas mataas na layunin. Ngayon, tingnan natin ang pangalawang uri ng panaginip, yung hinahabol ka. Madalas matindi ang pakiramdam nito. Kung napanaginipan mong tumatakbo ka, nagtatago, o pakiramdam mong may panganib na sumusunod sa iyo, nakakatakot ito. Pero may isang bagay na hindi alam ng karamihan, hindi laging masama ang ibig sabihin ng mga panaginip na ito. Madalas, malalakas na senyalis ito na nasa tamang landas ka, na itinangi ka ng Diyos at alam ito ng kaaway. Tingnan mo si David sa Biblia. Inihirang siya ng Diyos na maging hari, pero bago niya suotin ang korona, ilang taon siyang hinabol. Ni Saul ng mga kaaway, ng mga sundalo. Bakit? Dahil hindi siya pangkaraniwan. May layunin siya, pinili siya. At kapag may tatak ng Diyos ang isang tao, sinusubukan ng kaaway na pigilan siya. Kaya kung hinahabol ka sa iyong mga panaginip, maaaring ibig sabihin ay may espiritual na laban na nagaganap sa iyong buhay. May nakakaalam na may espesyal kang dala at sinusubukan nitong magtanim ng takot o panggulo. Pero narito ang magandang balita. Kung lagi kang nagigising na ligtas, hindi nagtagumpay ang kaaway. Ikaw ay protektado pa rin. Nasa iyo pa rin ang kamay ng Diyos. Hindi ka lang niya tinatawag, pinapangalagaan niya rin ang ipinagkatiwala niya sa iyo. Ang ganitong mga panaginip ay maaari ding magsilbing gising. Paalala ito na may kabuluhan ang iyong buhay. Mahalaga ang mga desisyong ginagawa mo. Mayroon kang makapangyarihang dala at iyon ang sinusubukang pigilan ng kadiliman. Kung hindi mo ito naiintindihan, baka mapagkamalan mong kabiguan ang pagtutol. Pero ang espiritual na presyon ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ay palatandaan na ikaw ay banta sa kaaway. Pag-isipan mo ito. Hindi hinahabol ng kaaway ang mga walang halaga, tinututukan niya ang mga pinili. Kaya kung nagkaroon ka ng ganitong mga panaginip, huwag kang panghinaan ng loob. Hayaan mong itulak ka nito na mas manalangin. Hayaan mong patalasin nito ang iyong pagkamalay. Ginagamit ng Diyos kahit ang pakikibaka upang palakasin ka at patunayan na totoo ang kanyang layunin sa iyo. Hindi ka lang niya tinatawag, binabantayan niya rin ang iyong panawagan. Ngayon, pumunta tayo sa ikatlong uri ng panaginip, mga panaginip tungkol sa tubig. Madalas, mga senyalis ito na nililinis ka ng Diyos o tinatawag kang lumalim pa sa iyong pananampalataya. Sa panaginip, ang tubig ay hindi basta tubig. Sa kasulatan, ang tubig ay isa sa pinakamalalim na simbolo.
Maaari itong mga hulugan ng paglilinis, muling pagsilang, kaguluhan, buhay o mga hiwaga ng espiritu. Kapag lumitaw ang tubig sa iyong panaginip, maaaring sinusubukan ng Diyos na ipahayag ang isang bagay na mas malalim kaysa sa nakikita. Isipin mo ang kwento ni Jesus at ng babae sa balon sa Juan 4. Sinabi niya na ang sinumang uminom ng tubig na ibinibigay niya ay hindi na muling mauuhaw. Hindi siya tumutukoy sa karaniwang tubig. Tinukoy niya ang espiritual na tubig, ang buhay na walang hanggan. Kaya kung nanaginip ka ng tubig na malinaw, umaagos o sagana, maaring ibig sabihin ay nais kang palapitin ng Diyos. Inaanyayahan kanyang magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa Kanya. Para bang sinasabi niya, lumapit ka at magpahinga. Hayaan mong punuin kita. Panahon na para humakbang ng mas malayo. Pero kung ang tubig sa iyong panaginip ay malabo, marahas o nagngangalit, maaring ibig sabihin ay dumadaan ka sa espiritual na laban o emosyonal na bigat. Ngunit hindi iyon nangangahulugang masama ang panaginip. Maaring senyales ito na ginagamit ng Diyos ang bagyo para sa isang layunin. Isipin mo si Noe, ang baha ay hindi lamang isang sakuna. Ito ay naging sandali ng paglilinis at bagong simula. Nakakatakot ito, pero nilinis nito ang lahat at nagbukas ng daan para sa panibagong yugto. Kaya kapag nanaginip ka ng tubig, maaaring ibig sabihin ay nililinis ka ng Diyos, inihahanda ka sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga bagay na hindi pwedeng sumama sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Isipin mo ang dagat na pula kay Moises o ang ilog Jordan sa mga Israelita. Sa parehong kwento, humaharang ang tubig hanggang sa kumilos ang Diyos. At nang kumilos siya, bumukas ang daan. Kaya kung napanaginipan mong tumataas ang tubig sa paligid mo o humaharang sa iyong daraanan, huwag kang matakot. Maaaring senyalis yon na malapit ka na sa tagumpay. Maaaring inihahanda ng Diyos na buksan ang daan kung saan dati ay imposible. Maging payapa man o magulo ang tubig sa iyong panaginip, huwag mo itong baliwalain. Maaaring sinasabi ng Diyos, nais kong linisin ang puso mo. Nais kong ituro ang iyong mga hakbang. Nais kong dalhin ka sa bago. At kung ipinapakita niya ito sa iyo, ibig sabihin ay tinatawag ka niya sa mas malalim. Pinipili ka niya. Ngayon, pang-apat, mga panaginip kung saan lumilitaw ang liwanag. Madalas mga sinyalis ito na may darating na pahayag o banal na tagubilin. Kung nakakita ka ng liwanag sa iyong panaginip, bigyan mo ito ng pansin. Kadalasan, nangangahulugan ito na may banal na nagaganap. Sa buong Biblia, ang liwanag ay kumakatawan sa katotohanan, karunungan at mismong presensya ng Diyos. Mula pa sa simula, ang una niyang winika ay magkaroon ng liwanag at sinabi ni Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan." Palaging tanda ng Diyos ang liwanag, kanyang marka. Isa sa pinakamakapangyarihang sandali sa bagong tipan ay nang si Saul ay patungo sa Damasco at isang maliwanag na liwanag mula sa langit ang huminto sa kanya. Hindi lang iyon pisikal na pangyayari, iyon ay espiritual na paggising. Tinatawag siya ng Diyos, binabago ang kanyang pangalan sa Pablo at binibigyan ng bagong layunin na magpapabago sa mundo. Ano naman ang ibig sabihin kung nanaginip ka ng liwanag? Maaaring nasa madilim kang lugar at biglang nagliwanag. Maaaring pumasok ka sa isang silid at kumislap ang lahat. Maaaring tumingala ka at makita mong bumukas ang langit na may matinding liwanag. Ang mga sandaling ito ay hindi basta-basta, espiritual ang mga ito. Maaaring may ipinapahayag ang Diyos na dati ay nakatago. Maaaring inilalantad niya ang katotohanan o inihahanda ka para sa isang karanasang magbabago ng buhay. Ang liwanag sa panaginip ay maaari ring senyales na may darating na direksyon. Ayon sa awit 119, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas.
Ibig sabihin, kapag binigyan ka ng Diyos ng liwanag, ipinapakita niya kung saan ka dapat susunod, kahit hindi malinaw ang mga bagay sa paligid mo. At ito ang makapangyarihan, kinamumuhian ng kaaway ang liwanag, sa dilim nagtatago ang kalituhan at kasinungalingan. Pero kapag nagsimulang magliwanag ang Diyos sa iyong panaginip, maaaring dahil inilalantad niya ang panlilinlang, ipinapakita ang nakatago o tinutulungan kang makita ng malinaw sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Kaya kung nagkaroon ka ng panaginip tungkol sa liwanag, huwag mo itong maliitin. Maaaring paraan ito ng Diyos upang ipaalam sa iyo na handa ka na para sa higit pa, mas maraming katotohanan, mas malinaw na direksyon, mas matibay na layunin. At kung ipinapakita niya ito sa iyo, ibig sabihin ay pinagkakatiwalaan ka niya. Nangangahulugan ito na pinili ka niyang dalhin ang liwanag na iyon at lumakad sa liwanag na iyon. 5, mga panaginip kung saan binibigyan ka ng mga susi. Kumakatawan ito sa banal na kapangyarihan at espiritual na tungkulin. Kung napanaginipan mong may ibinibigay na susi sa iyo, hawak mo ito sa kamay o may binubuksan ka, huwag mo itong ituring na karaniwan. Sa espiritual na mundo, ang mga susi ay mga simbolo ng kapangyarihan, pag-access at tiwala. Kapag binibigyan ka ng Diyos ng susi sa panaginip, may malalim na mensahe ito. Sa Mateo 16:19, sinabi ni Jesus, "Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anumang iyong itali dito sa lupa ay itatali rin sa langit, at anumang iyong kalagan dito sa lupa ay kakalagan din sa langit." Hindi lang iyon isang magandang talata, makapangyarihan iyon. At hindi niya ito sinabi sa kung sino-sino lang. Sinabi niya ito sa taong kanyang pinili. Ano ang ibig sabihin kung napanaginipan mo ang mga susi? Una, ibig sabihin ay pag-access. Maaaring binubuksan ng Diyos ang mga bagong pintuan para sa iyo. Mga pagkakataon, pangunawa, karunungan o kaalaman na dati ay nakatago o hindi mo maabot. Ipinapakita niya na ang dating sarado ay bubuksan na ngayon. Pero may higit pa, hindi lang pag-access ang ibinibigay ng Diyos, binibigyan ka rin niya ng pananagutan. Kapag nakatanggap ka ng susi sa panaginip, nangangahulugan ito na pinagkakatiwalaan ka niya ng isang bagay na banal. Maaring ito'y isang tawag, isang misyon o impluensya sa iba. Maaring ito'y isang kaalaman na hindi nakikita ng iba kung wala ka. Ano man ito, may bigat ito. Minsan sa mga panaginip na ito, maaaring mabuksan ng susi ang isang bagay na hindi mo inaasahan, isang pintuang hindi mo alam na naroon. Hindi iyon pagkakamali. Ibig sabihin nito ay inaanyayahan ka ng Diyos sa isang mas malalim na bagay, isang nakatago sa iba. Hindi ka lang pinipili para sa nakikitang tagumpay, pinipili ka rin para sa espiritual na lalim. At tandaan, ang mga susi ay hindi lang pambukas ng pinto, pambukas at panara rin ito. Maaaring sinasabi sa iyo ng Diyos na isara ang ilang bagay sa iyong buhay. Maaaring tinatawag kanyang isara ang mga pintuang ginamit ng kaaway, mga pintuang nagdulot ng takot, panggugulo o kalituhan. Ang ganitong espiritual na kapangyarihan ay hindi ibinibigay sa lahat. Kaya kung nakakita ka ng mga susi sa iyong panaginip, seryosohin mo ito. Isang atas mula sa langit ito. Hindi ka para manatiling nakatayo lang. Pinagkatiwalaan ka ng isang bagay na banal. Ang mga susi ay hindi lang tanda ng pabor. Tanda rin ito ng misyon mula sa Diyos. 6, mga panaginip tungkol sa pagiging buntis o panganganak. Maaaring magulat ka sa ganitong panaginip. Nagigising kang nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito, lalo na kung wala naman itong kinalaman sa iyong buhay ngayon. Pero huwag mo itong baliwalain. Sa espiritual na mundo, bihira na ang ganitong panaginip ay tungkol sa pisikal. Halos palagi itong tungkol sa layunin. Sa Isaias 66:9, sinabi ng Diyos,
Dadalin ko ba sa oras ng panganganak at hindi ko ito iluluwal? Ipinapakita nito na kapag may sinimula ng Diyos sa iyo, nais niya itong tapusin. Ang mga panaginip ng pagbubuntis ay madalas nangangahulugang may inilagay ang Diyos sa kaibuturan mo, isang pangitain, isang tawag, isang proyekto o isang layunin. Lumalago at hinug ito sa loob mo at inihahanda ng mailabas sa mundo. Maaring napanaginipan mong ikaw ay nagle-labor, may hawak na sanggol o natuklasang buntis ka. Lahat ng larawang ito ay iisa ang ibig sabihin, nasa panahon ka ng pagbabago. May bagong paparating. Pero tulad ng natural na panganganak, ang prosesong ito ay nangangailangan ng pagtitiis, lakas at tiwala. Hindi ito laging madali at hindi lahat ng tao sa paligid mo ay maiintindihan kung ano ang iyong dinadala. Ayos lang iyon, kahit si Maria, ang ina ni Jesus, ay kinailangang dalhin ng tahimik ang kanyang pangako, napapalibutan ng pag-aalinlangan, tanong at paghusga. Pero alam ng Diyos kung ano ang inilagay niya sa kanya at alam niya kung ano ang inilagay niya sa iyo. Kung nagkaroon ka ng ganitong panaginip, ingatan mo ang iyong dinadala. Maging maingat kung kanino mo ito ibabahagi, manatili sa panalangin. Maghanda ng may layunin, sapagkat ang pagluwal sa inilagay ng Diyos sa iyong espiritu ay nangangailangan hindi lang ng pananampalataya, kailangan din ng aksyon. Hindi ka binibigyan ng Diyos ng pangitain para lang magbigay inspirasyon. Binibigyan kanya nito dahil pinili kanyang magdala ng isang bagay na makabuluhan at pangmatagalan sa mundo. At ito ang pinakamakapangyarihan. Walang ibang makakabuhat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Ang panaginip na iyon, ang tawag na iyon, ang kaloob na iyon, iyon. Pinili ka para dito. Kung napanaginipan mong buntis ka o nanganganak, kilalanin mo kung ano ang nangyayari. Hindi ka lang basta nananaginip, bahagi ka ng isang banal na proseso at inihahanda ng Diyos na mailabas sa pamamagitan mo ang isang bagay na makakaapekto sa mas marami pang tao kaysa sa inaakala mo. Ikapito, mga panaginip tungkol sa mga propeta o anghel. Ito ang ilan sa mga pinakadirektang senyales na sinusubukan kang kausapin ng Diyos sa isang malalim na paraan. Kapag nanaginip ka ng isang propeta, isang nilalang mula sa langit, o natagpuan mo ang sarili mong nasa piling ng mga mensaherong makalangit, hindi lang ito isang espiritual na sandali, isang banal na pagkikita ito. Bihira ang ganitong mga panaginip, mabigat ang dala nito, madalas may kasamang pagkaapurahan, kaliwanagan at matinding pakiramdam na minamarkahan ng iyong buhay para sa mas mataas na layunin. Sa Biblia, kapag nais baguhin ng Diyos ang kinabukasan ng isang tao, madalas siyang nagpapadala ng anghel o propeta sa panaginip. Tingnan mo si Jose sa Bagong Tipan. Hindi lang basta niya naisip na protektahan si Maria o palakihin si Jesus. Pinatnubayan siya ng 4 na makapangyarihang panaginip. Bawat isa ay ipinahayag ng isang anghel. Bawat isa ay puno ng banal na tagubilin. Bakit? Dahil pinili si Jose at napakahalaga ng tungkulin para iwan sa pagkakataon. O tingnan mo si Daniel. Ang kanyang mga panaginip ay napakadetalye at puno ng pahayag na buong mga kaharian ang umaasa sa kanya para sa interpretasyon. Binigyan siya ng Diyos ng karunungan tungkol sa hinaharap sa mga bansa at mga panahon. Ang ganitong karunungan ay hindi pangkaraniwan. Ito ay isang tawag. At ang ganitong tawag ay umiiral pa rin ngayon. Kaya kung napanaginipan mong may anghel na nakikipag-usap sa iyo, isang propetang nagbibigay ng mensahe, o kung nakita mong napapalibutan ka ng liwanag o banal na presensya, huwag mo itong ipagwalang bahala. Ito ay mga makalangit na pagkikita, at sa bawat banal na pagkikita, may kaakibat na pananagutan. Minsan ang mga panaginip na ito ay mga babala,
Minsan paalala sila na hindi ka nag-iisa, na malapit ang langit at na naglalakad ka sa tamang direksyon kahit mabigat ang daan. At ito ang mahalagang bagay. Hindi lahat ay nagkakaroon ng ganitong mga panaginip. Karaniwan, para ito sa mga taong bukas ang puso, maramdamin ang espiritu at may natatanging tawag. Kaya kung nagkaroon ka na kahit isa o higit pa, kilalanin mo kung ano talaga ito. Isang kumpirmasyon, isang senyales na ikaw ay pinili. Tinawag ka sa pangalan mo, nakikita ka ng langit, pero huwag mo lang hangaan ng karanasan. Ingatan mo ito, ipanalangin mo, hilingin mo sa Diyos ang pangunawa. Dahil ang mga panaginip na ito ay hindi ibinibigay para lamang sa libangan. Ibinibigay ang mga ito para ihanda ka, gabayan ka, at ilapit ka sa kapalarang inilagay ng Diyos sa iyong buhay. Marahil habang nakikinig ka sa mensaheng ito, may gumagalaw sa puso mo. Baka isa sa mga panaginip na ito ay pamilyar sa iyo, o baka marami. Maaring matagal mo na silang napanaginipan, pero hindi mo lubos na naunawaan ang kahulugan. O baka kamakailan lang ay nagising ka na may pakiramdam na ang mga panaginip mo ay higit pa sa mga basta-bastang kaisipan sa gabi. Hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit sila iba, dahil talagang iba sila. Patuloy pa ring nagsasalita ang Diyos. Patuloy pa rin siyang tumatawag. Patuloy pa rin siyang pumipili ng mga tao. At kung dumating ang mga panaginip na ito sa buhay mo, hindi iyon aksidente. Hindi iyon basta pagkakataon. Isa iyong kumpirmasyon. Markado ka ng langit. Itinalaga ka para sa isang layunin. Ang mga panaginip na ito ay hindi lang para agawin ang atensyon mo. Ibinigay ang mga ito para gisingin ang isang bagay sa loob mo. Ang tunay mong pagkatao, ang layunin mo, ang tawag mo. Paalala sila na ang buhay mo ay hindi pangkaraniwan at ang kwento mo ay hindi pagkakamali. Nakikita ka ng langit. Ngayon, ang tunay na tanong ay hindi Diyos ba iyon? Ang tunay na tanong ay paano ako tutugon? Dahil kung naglaan ang Diyos ng oras para kausapin ka habang natutulog ka, ibig sabihin nagtitiwala siya sa iyo. Naniniwala siya na kaya mong dalhin ang ipinakita niya sa iyo. Alam niya kung ano ang nasa loob mo kahit hindi mo pa nakikita. Ipinapalapit ka niya. At kung ngayon mo palang nauunawaan ang kahulugan ng mga panaginip na ito o matagal mo nang sinusubukang alamin, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos, ginagabayan ka niya, inihahanda ka niya para sa susunod, kaya lumapit ka, huwag kang lumayo sa hiwaga, lapitan mo ito, manalangin, hilingin mo sa Espiritu Santo na ipakita ang dapat mong maunawaan. Basahin mo ang kanyang salita at maglakad ka ng may tapang, dahil ang parehong Diyos na nagbigay ng mga panaginip kina Jose, Daniel at Pablo, siya pa rin ang Diyos na nagsasalita sa iyo. At kung pinili ka niya, walang panaginip na masyadong kakaiba, walang panahon na masyadong mahirap, at walang layunin na masyadong malaki. Anumang sinimulan niya, tatapusin niya. At ngayon, naranasan mo na ang mga panaginip, panahon na para isabuhay ang tawag. Tunungan ay hindi pangkaraniwan. Ito ay isang tawag. At ang ganitong tawag ay umiiral pa rin ngayon. Kaya kung napanaginipan mong may anghel na nakikipag-usap sa iyo, isang propetang nagbibigay ng mensahe, o kung nakita mong napapalibutan ka ng liwanag o banal na presensya, huwag mo itong ipagwalang bahala. Ito ay mga makalangit na pagkikita, at sa bawat banal na pagkikita, may kaakibat na pananagutan. Minsan ang mga panaginip na ito ay mga babala. Minsan paalala sila na hindi ka nag-iisa, na malapit ang langit at na naglalakad ka sa tamang direksyon kahit mabigat ang daan. At ito ang mahalagang bagay. Hindi lahat ay nagkakaroon ng ganitong mga panaginip. Karaniwan, para ito sa mga taong bukas ang puso, maramdamin ang espiritu at may natatanging tawag. Kaya kung nagkaroon